2 araw pa lang akong kasal. Ang silid tulugan ng bagong kasal ay amoy sariwang bulaklak pa rin ng kasalan. Ang puting trahe de boda, na nakasabit pa rin sa dingding, ay tahimik na saksi sa aking pagkatulala nang makita ko ang aking bukas na pitaka sa mesa. Ang card na may 10 milyon. Ang regalo sa kasal mula sa aking mga magulang. At ang tanging bagay na ibinigay sa akin ng aking ina, na may paulit-ulit na babala, ay nawawala. Ano man ang mangyari, iyo ang perang ito. Huwag mo itong ipagkatiwala kahit kanino. Tumingala ako. Si Tita Loida, ang aking biyenan. Tahimik siyang nakaupo sa sofa. Hawak ang isang tasa ng tsaa, na may pagtingin na napakatahimik, na nagpalamig ng dugo. Si Paulo, ang aking asawa, ay nanatiling tahimik. At si Bea, ang aking hipag, ay nakangiti ng may paghamak, na para bang nanonood siya ng isang dula. Pagkatapos, nagsalita ang aking biyenan, nang may lambing na nagkunwaring natural. Ako na ang magtatago niyan para sa iyo, anak. Napakalaking pera para dalhin mo. Hindi ligtas. Sa isang iglap, hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. O nakipagtalo man lang. Tahimik kong kinuha ang aking telepono at tumawag. Makalipas ang 3 minuto, ganap na na-block ang 10 million card. Kinabukasan, hindi tumigil ang pagriring ng aking telepono. 10, 20, 100 tawag mula sa pamilya ng aking asawa. Tiningnan ko ang screen at bahagyang ngumiti. Nagsisimula pa lang ang palabas. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay masiyahan kayo sa pakikinig sa nakakaaliw na kuwentong ito. Nang umagang iyon, sumisilip ang araw sa pamamagitan ng puting kurtina sa silid ng mag-asawa, kung saan ang amoy ng bulaklak ng kasal ay hindi pa nawawala. Naliwanagan nito ang puting damit na tahimik na nakasabit sa isang sulok, bilang saksi ng kaligayahang nagsisimula pa lang, o marahil ng isang bagay na malapit ng masira, nang hindi ko namamalayan. Tumayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking buhok, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking mukha tulad ng sinumang bagong kasal. Ngunit sa loob ko, isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot na para bang may tahimik na nagmamasid sa akin mula sa likod. 2 araw bago iyon, ako ang dalagang binabati ng buong pamilya. Ang niyakap ng aking ina, na may luha sa mga mata, habang binibigyan ako ng kanyang huling payo. Ngayon, ako na ang manugang sa isang pamilya, kung saan ang bawat salita at bawat tingin ay nagpipilit sa akin na sukatin ang bawat hakbang ko. Naalala ko ng perpekto ang mga salita ng aking ina noong gabi, bago ang kasal sa aking dating silid, sa bahay ng aking mga magulang. Inilagay niya sa aking mga kamay ang isang maliit na pulang kahon ng velvet, at may malalim na boses ay sinabi, "Ito ay regalo mula sa iyong mga magulang. Michelle, hindi ito para ipagmalaki. Ito ay para magkaroon ka ng sarili mong backup. Sa isang kasal minsan kailangan mong sumuko, ngunit huwag mong hayaang makulong ka. Tandaan, iyo ito, at ikaw lang ang magdedesisyon tungkol dito." Sa sandaling iyon, ngumiti lang ako. Iniisip na masyadong nag-aalala ang aking ina. Nagtiwala ako sa lalaking pinili ko. Nagtiwala ako sa biyenan, na nagbigay sa akin ng napakagagandang salita. Ngunit ang tiwalang iyon ay nagsimulang gumuho pagkatapos ng 2 araw lang. Nagsimula ang umaga sa bahay ng aking biyenan, sa tunog ng mga pinggan sa kusina. Ang amoy ng bawang at suka ay humalo sa malakas na boses ng aking biyenan. "Michelle, gising ka na ba? Bumaba ka, tulungan mo ako." Nagsuot ako ng robe at mabilis na bumaba. Hindi masyadong malaki ang kusina, ngunit ang lahat ay maayos. Ang aking biyenan, nakatayo sa tabi ng kalan, ay tiningnan ako ng palihim at sinabi, "Ang bagong kasal na manugang ay dapat maging masipag. Huwag kang masanay sa pagtulog ng huli, tulad sa bahay ng iyong ina." Ang pangungusap, na sinabi ng may gaan, ay sapat na para maintindihan ko ang aking lugar sa bahay na iyon. Hindi ako sumagot. Tahimik akong naghugas ng mga gulay at naghiwa ng mga karne. Ginagawa ang lahat ng kanyang ipinapagawa.
Sa sala, si Paulo, ang aking asawa, ay nakaupo at nakatingin sa kanyang telepono. Ganap na walang kamalayan na ang kanyang asawa ay tinuturuan ng maaga pa sa umaga. Si Bea, ang aking hipag, nakahiga sa sofa. Kumakain ng chicharon habang nagbabrowse sa social media. Paminsan-minsan ay tinitingnan ako ng may pagtawa at paghamak. Ang kapaligiran ay hindi katulad ng isang pamilya na kararating lang galing sa kasalan. Walang init o pagtanggap, kundi ang pakiramdam na nakapasok ako sa isang lugar kung saan kailangan kong patunayan ang aking halaga sa bawat sandali. Pagkatapos ng almusal, nang paakyat na ako sa aking silid upang magpahinga ng kaunti, tinawag ako ng aking biyenan. Michelle, pumunta ka sandali sa aking kwarto. Sinundan ko siya. Ang kanyang silid tulugan ay mas malaki kaysa sa amin, na may eleganteng kasangkapan at matinding amoy ng pabango. Isinara niya ang pinto. Umupo at tiningnan ako mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagong nabiling bagay. Umupo ka, anak. Umupo ako ng tuwid ang likod. Ngumiti siya ng may malambot na boses, ngunit ang isang tingin na walang anumang kabaitan. Narinig ko na binigyan ka ng iyong mga magulang ng card, na may 10 milyon. Alam kong darating ang tanong na ito. Maaga? O huli? Ngunit hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Oo, ito ay personal na kapital na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Tumango siya at dahan-dahang sinabi. Personal na kapital o hindi? Sa huli ay pera ito para sa pamilya. Ngayon na bahagi ka na nito. Dapat mong malaman kung paano pinamamahalaan ito ng isang tao upang maiwasan ang kaguluhan. Ako ang nagpapatakbo ng pananalapi ng bahay sa loob ng mga dekada at hindi pa nagkaroon ng problema. Nanatili akong tahimik. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay nagiging panggigipit. Bata ka pa at wala kang gaanong karanasan. Sa ganoong kalaking pera, madali itong gastusin sa hindi dapat. Ibigay mo sa akin para itago ko. Kapag may kailangan ka, ibibigay ko sa'yo. Ganoon lang. Kasimple. Tiningnan ko siya. Pinipilit kong panatilihin ang kalmado sa aking boses. Pinahahalagahan ko ang iyong intensyon. Ngunit gusto kong pamahalaan ito mismo. Ito ay kahilingan ng aking mga magulang. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi, at ang kapaligiran sa silid ay naging tensyonado. Sinasabi mo ba na hindi ka nagtitiwala sa akin? Hindi ganoon, Tita Loida. Kung gayon, ano? O iniisip mo ba na gusto kang agawan ng perang ito ng pamilya? Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo at sumandal sa dingding nang walang pakialam. Michelle, ibigay mo kay mama ang card. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakagulo. Lumingon ako upang tingnan siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi kasama ko ang lalaking ito. Kailanman. Ang perang iyon, maaga o huli, ay gagamitin para sa ating pamilya. Mas praktikal na pamahalaan ito ni mama. Bumuga ako ng hininga. Kung gayon, ang perang kinikita mo, ay siya rin ang nagtatago? Walang salita si Paulo. Iniwas ang tingin. Ang sagot ay higit pa sa halata. Hinampas ng aking biyenan ang tasa sa mesa. Michelle, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Huwag mo akong ulitin ng paulit-ulit. Kung pumunta ka sa bahay na ito bilang manugang, ngunit patuloy mong itatago ang iyo, na para bang ikaw ay isang estranghero, magiging napakahirap para sa iyo na manirahan dito. Tumayo ako. Sa iyong pahintulot, pupunta ako sa aking silid. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako umiyak. Hindi ako gumawa ng eksena. Ngunit habang lumalabas ako sa silid na iyon, isang pag-iisip lang ang bumalot sa aking isip. Ang larong ito ay hindi kasing simple ng aking inakala. Nang gabing iyon, mas lumayo ang mga bagay kaysa sa aking inakala. Umakyat ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Binuksan ko ang aking pitaka at naramdaman ko na parang tumigil ang aking puso. Naroon pa rin ang wallet, ngunit ang compartment kung saan ko itinago ang card ay walang laman. Ginalugad ko ang lahat. Bawat bulsa. Bawat sulok. Wala. Nalamigan ako.
Naaalala ko ng perpekto na nakita ko ang card sa wallet noong nakaraang gabi. At ngayon, huminga ako ng malalim at mabilis na bumaba sa hagdan. Naliwanagan ang sala. Ang aking biyenan ay nakaupo doon, tahimik na umiinom ng tsaa. Si Paulo ay nasa tabi niya. Hawak ni Bea ang kanyang telepono. At nang makita ako, ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Sa ibabaw ng mesa ay ang aking bukas na pitaka. Huminto ako sa gitna ng silid, at may malalim na boses ay nagtanong, "Sino ang humipo sa aking mga gamit?" Walang sumagot kaagad. 1 segundo, 2 segundo. Pagkatapos ay inilagay ng aking biyenan ang tasa sa mesa, tiningnan ako ng direkta sa mga mata at dahan-dahang sinabi, "Kinuha ko na." Nang walang bahid ng pag-iwas, nang walang kahit na kaunting pagsisisi, itatago ko na ang card. Wala kang dapat ipag-alala. Ang espasyo ay tila nagyelo. Nanatili ako roon. Tinitingnan ang babaeng nasa harap ko. At pagkatapos ay ang aking bagong kasal na asawa. Wala siyang sinabi, hindi ako ipinagtanggol, hindi nagbigay ng paliwanag, kundi katahimikan lang. Bigla, ang lahat ay naging napakalinaw. Wala na akong sinabing isa pang salita. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa. Nagdial ng numero at inilagay sa aking tainga. Ang aking boses ay tunog kalmado, halos yelo. "Hello, gusto kong i-block agad ang aking bank card." Pagkatapos ng 3 minuto, ibinaba ko ang telepono. Itinaas ang aking ulo. Tinitigan ang aking biyenan at ngumiti. Isang ngiti na hindi ko pa nakikita sa aking sariling mukha. Nagsisimula pa lang ang palabas. Nang gabing iyon, pagkatapos kong i-block ang card, ang bahay ay bumalik sa mabigat. Halos hindi humihinga na kapaligiran. Tumayo ang aking biyenan mula sa sofa. Ang kanyang mukha ay hindi na nagtataglay ng paunang kalmado. Hawak niya ang card sa kamay. Iniikot ito na para bang hindi siya makapaniwala sa nangyari. At lumingon sa akin. Sumisigaw. "Ngunit, ano ang ginawa mo?" Inilagay ko ang telepono sa mesa at tiningnan siya ng direkta. "Na-block ko ang card." Ang aking sagot, maikli at direkta, ay sapat na upang sumabog ang silid. "Naglakas loob kang i-block ang card?" Nanginginig ang kanyang boses sa galit. "Alam mo ba kung gaano karaming pera ang naroon?" "Oo," kalmado kong sinagot. "Ang pera ko." Tumayo si Paulo at humarap sa akin nang may pagtingin ng malalim na galit. "Michelle, sumusobra ka na. Itinago lang ni Mama iyan para sa iyo. At kumilos ka na para kang isang estranghero." Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon nang hindi umiiwas. "Sinasabi mong itinago, ngunit ginawa niya ng walang pahintulot ko, kinuha ang aking card ng patago. Sa tingin mo ba ay tama iyan?" Nag-alinlangan siya ng 1 segundo, ngunit pagkatapos ay iginiit ng may matigas na boses. Ginawa niya para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Tumawa ako. Isang tawa na walang anumang tamis. "Anong pamilya? Ang sa iyo o ang sa atin?" Nagyelo ang hangin. Si Bea, na tahimik, ay sumingit ng may mapait na tono. "2 araw ka pa lang dito, at nagmamarka ka na ng teritoryo. Sa ganitong bilis, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo pagkatapos?" Lumingon ako sa kanya. "Tama ka. Dahil kung hindi ako magmamarka ng teritoryo, maaaring isipin ng ilan na ang lahat ng akin ay sa kanila rin." Namula ang mukha ni Bea sa galit. Hindi na napigilan ng aking biyenan ang sarili. Hinampas niya ang mesa. "Ito ang bahay ng iyong asawa. Hindi isang lugar kung saan mo magagawa ang gusto mo." Nanatili akong walang galaw. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Alam kong ito ang bahay ng aking asawa. Ngunit ang pera sa card na iyon ay akin. At kung may kumuha nito ng walang pahintulot ko, may karapatan akong protektahan ang aking pag-aari. Itinuro ako ni Tita Loida. Ganoon ba ang pakikipag-usap ng isang manugang sa kanyang biyenan? Tiningnan ko siya pabalik ng hindi umiiwas. Ang isang manugang ay tao rin. At ang kanyang mga gamit ay hindi para sa sinumang gustong kumuha. Sa sandaling iyon,
Nakita ko ang malinaw na pagbabago sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng peking tamis, kundi galit, pagngingit-ngit, at isang bagay na parang personal na insulto. Hinila ako ni Paulo sa isang sulok, nagsasalita ng pabulong, ngunit may halatang iritasyon. Michelle, kailangan mo bang gumawa ng ganito? Nagtatago lang si mama ng pera. Hindi siya magnanakaw. Tiningnan ko siya, at dahan-dahang nagtanong, kung pera mo iyan at kinuha ng nanay ko nang hindi nagtatanong sa'yo, sa tingin mo ba ay normal iyan? Nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy ako. O kaya, dahil pera ko iyan, iniisip ng lahat na obligasyon kong ibigay ito. Hindi sumagot si Paulo. Tumalikod siya. Malinaw na iniiwasan ang katotohanan. Nang gabing iyon, wala na akong sinabi. Umakyat ako sa aking silid at ikinulong ang pinto. Sa labas, ang boses ng aking biyenan ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Minsan malakas, minsan mahina, na ginambala ng mga komento ni Bea at ng mga pagtatangka ni Paulo. Napakalmahin siya na nagtatapos sa katahimikan. Ngunit wala na akong pakialam. Humiga ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Ang isang kasal na nagsisimula pa lang ay nagpapakita na ng napakaraming lamat. Kinabukasan, nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono bandang alas 10. Isang tawag. 2. Pagkatapos ay 10. Binuksan ko ang aking mga mata at tiningnan ang screen. Biyayenan. Hindi ako sumagot. Patuloy na tumunog ang telepono. Aking asawa, aking hipag, hindi kilalang mga numero. Isinara ko ang telepono. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay muling lumiwanag ang screen. Ang tawag numero 20. Ang tarti. Tumayo ako. Naghanda ng kape at binuksan ang mga kurtina. Pumasok ang liwanag ng umaga sa silid, napakaliwanag na nakakasilaw. Sa labas, ang lungsod ay nagpatuloy sa kanyang maingay na ritmo, tulad ng dati. Ang buhay ko lang ang nagkaroon ng ganap, na hindi inaasahang pagbabago. Ang telepono ay patuloy na nag-vibrate. Kinuha ko ito at sinuri ang listahan. 57 na hindi nasagot na tawag. Bahagya akong ngumiti. Sa tawag numero 73. Sinagot ko. Sa kabilang linya. Kaagad na sumabog ang boses ng aking biyenan. Michelle, ano ang nilalaro mo? I-unblock mo ang card na iyan ngayon din. Umiling ako at sumandal sa upuan ng may walang pakialam na boses. Magandang umaga. Nagkakape ako. Hindi ko tinanong kung ano ang ginagawa mo. Tinatanong ko kung bakit mo na-block ang card. Dahil card ko iyan. Huwag kang magbigay ng dahilan. I-unblock mo na. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong. Paano kung hindi ko gawin? Sa kabilang linya ay may malalim na katahimikan. Pagkatapos, bumaba ang kanyang boses, ngunit naging yelo. Sinusubukan mong gumawa ng problema, hindi ba? Ngumiti ako. Isang ngiti na kakaiba sa aking sarili. Hindi, senyora. Huminto ako. At pagkatapos ay dahan-dahang binigkas ang bawat salita. Nagsisimula pa lang ako. Ibinaba ko ang telepono. Muling tumunog ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako sumagot. Inilapag ko ang tasa ng kape. At tiningnan ang bintana. Sa aking isip ay wala ng pagkalito o sakit, kundi isang napakalinaw na pakiramdam. Kung gusto nilang gawing drama ang kasal na ito, ako ang magsusulat muli ng script. Nang tanghali, hindi ako bumaba para kumain. Sa ibaba, ang bahay ay puno pa rin ng ingay. Mga usapan. Ang tunog ng mga pinggan. Ngunit ang lahat ay tila dayuhan sa akin. Nakaupo sa aking silid. Binuksan ko ang aking laptop at nag-log in sa aking bank account. Ang balanse ay buo. Walang kulang na sentimo. Bumuga ako ng hininga. Na-block ko ang card sa tamang oras, ngunit may iba pang nakatawag ng aking pansin. Ang history ng pag-login. May pagtatangka na mag-access mula sa isang hindi kilalang device noong nakaraang gabi. Nang matuklasan ko na nawawala ang card. Ngumiti ako ng mapait. Hindi lang kinuha ang card,
Sinubukan pa nilang gamitin. Isang lamig ang bumalot sa akin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito takot, kundi kalinawan. Hindi ito pabor. Ito ay pagtatangka na kontrolin. Bandang 1 ng hapon, may kumatok ng malakas sa aking pinto. Michelle, buksan mo. Boses iyon ni Paulo, nang walang pagmamadali. Isinara ko ang laptop at binuksan. Naroon siya, na may tense na mukha. At sa likod niya, ang aking biyenan at si Bea. Ang kapaligiran ay kasing bigat ng isang korte. Bumaba ka sa sala. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Paulo nang may matatag na tono. Tumango ako at bumaba. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila tatlo. May 2 pang kamag-anak, isang tito, at isang tita na naroon sa kasal. Agad kong naintindihan. Gusto nila akong pilitin muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay may mas maraming manonood. Kumuha ako ng upuan. Umupo ako. Ipinag-cross ang aking mga braso. At tiningnan sila ng kalmado. Sabihin ninyo, ano ang gusto ninyong pag-usapan sa akin? Ang aking biyenan ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng peking tamis. Michelle, tinatanong kita sa huling pagkakataon. I-unblock mo ba ang card? Hindi ako sumagot kaagad. Ang mabilis na sagot ay nagpatahimik sa silid ng 1 segundo. Pagkatapos ay tumawa ang tita. Ang mga manugang ngayon ay kahanga-hanga. Kakadating pa lang at nagrebelde na. Umiling ang tito. Ang ganitong pamilya ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Lumingon ako upang tingnan sila ng direkta. Sa tingin ko, upang magkaroon ng kapayapaan ang isang pamilya, dapat itong magsimula sa pagrespeto sa isa't isa. Hinampas ng aking biyena ng mesa. Respeto? At nirerespeto mo ba ako? Tiningnan ko siya nang hindi kumukurap. Kung nirerespeto mo ako sa simula pa lang, rerespetuhin kita. Ang pangungusap na iyon ay parang nagdagdag ng gasolina sa apoy. Tumayo si Paulo. Paano ka naglakas loob na kausapin ang aking ina ng ganoon? Lumingon ako sa kanya. At ikaw? Kaninong panig ka? Nanatili siyang walang salita. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Tumayo ang aking biyenan. At lumakad papalapit sa akin nang may titig na kasing talim ng kutsilyo. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kung pumunta ka sa bahay na ito bilang manugang, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng bahay na ito. Ang perang dala mo ay hindi na lang sa iyo. Itinaas ko ang aking ulo at dahan-dahang sinabi, kung gayon, hayaan mong magtanong ako sa iyo. Ano? Kung hindi ko ibibigay ang pera, ano ang mangyayari? Huminga ng malalim ang silid. Tiningnan niya ako ng matalim. At pagkatapos ay ngumiti ng malamig. Kung gayon, huwag kang magreklamo. Kung ang buhay mo sa bahay na ito ay hindi madali. Tumango ako. Sige. Naiintindihan ko. Tumayo ako. Walang inaasahan na tatayo ako. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako umiyak. Hindi ako gumawa ng eksena, ngunit tumayo lang ako at tumalikod. Saan ka pupunta? Sigaw ni Paulo. Huminto ako at lumingon ng may kalmadong boses. Sa bahay ng aking mga magulang. Nagulat ang lahat. Ano ang sinasabi mo? Lumapit si Paulo. Iniwan mo ba kami? Tiningnan ko siya. Hindi ako umaalis. Bumalik lang ako sa isang lugar kung saan ang aking pag-aari ay hindi kinuha. Nang walang pahintulot ko, ang aking mga salita ay parang sampal. Namula ang mukha ni Paulo. Ginagawa mo ito. Gusto mo bang mag-divorce? Bahagya akong ngumiti. Sa tingin mo ba ay tungkol lang ito sa pera? Kinuha ko ang aking maleta mula sa isang sulok. Lumabas na sa bandang huli, ay naghahanda na ako, nang walang pagmamadali. Nagsimula akong ilagay ang aking mga damit. Bawat kasuotan. Bawat bagay ng may nakakatakot na kalmado. Ang aking biyenan, na nagmamasid sa akin, ay nagsabi ng mapait, umalis ka. Umalis ka. At huwag kang bumalik. Huminto ako sa pag-impake at lumingon sa kanya. Tinitiyak ko sa iyo.
Kung babalik ako, hindi na sa parehong kondisyon tulad ngayon. Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Isinara ko ang zipper ng maleta at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Ang ibig kong sabihin ay ako ang magkokontrol. Wala nang nagsalita. Isang oras pagkatapos ay lumabas ako sa bahay na iyon. Nakaumang ang araw, siksik ang hangin, ngunit nakaramdam ako ng gaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, para akong nakakahinga. Sumakay ako ng taxi at umalis. Muling tumunog ang telepono. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at pinatay. Umandar ang sasakyan. Sa likuran ko, ang isang kasal na nagsisimula pa lang ay nagpakita na ng unang malaking lamat. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan, kundi ang simula lang ng isang mas malaking drama. Huminto ang taxi sa harap ng gate ng aking bahay, bandang 3:00 ng hapon. Ang pamilyar na bakal na gate ay bumukas nang may bahagyang ingay na umalingaw-ngaw sa katahimikan na nagpaikli ng aking puso. 2 araw pa lang ang nakalipas. Umalis ako sa lugar na ito na may puting trahe de boda, puno ng pag-asa para sa isang bagong buhay. Ngayon, bumalik ako na may maleta at isang sirang kasal. Ang aking ina ang unang lumabas. Michelle, ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nasaan si Paulo? Ipinasok ko ang maleta. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Dito ako magpapahinga ng ilang araw, mama. Ngunit mas kilala ako ng aking ina kaysa kanino man. Tiningnan niya ako ng direkta sa mga mata. Hindi na nagtanong at simpleng sinabi, "Pumasok ka sa bahay." Pumasok ako sa sala. Ang lahat ay nanatili tulad ng dati. Ang datihan na sofa, ang coffee table, ang family photo sa dingding. Ang lahat ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Nang umupo lang ako, napansin ko na nanginginig ang aking mga kamay. Inilagay ng aking ina ang isang baso ng tubig sa harap ko at umupo sa harap ko. "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Nanatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi ko ang lahat. Mula nang magtanong ang aking biyenan tungkol sa card, hanggang sa kinuha nila ito at nablock ko ito sa harap ng lahat. Hindi ako ginambala ng aking ina. Nakinig lang siya ng tahimik. Ngunit nakita ko kung paano dahan-dahang humigpit ang kanyang mga kamay. Nang matapos ako, nanatiling tahimik ang silid. Makalipas ang isang sandali, bumuga ang aking ina. Nag-aalala ako, ngunit hindi ko inakala na mangyayari ang lahat. Nang ganoon kabilis, tiningnan ko siya. Akala ko, pinili ko ang tamang tao. Umiling siya ng marahan. "Kung tama ang iyong pinili, hindi mo alam." Sa panahon ng panliligaw, doon pumapasok ang mga interes, pera, at pamilya. Doon nagpapakita ang mga tao kung sino sila. Yumuko ako at bumulong. "Galit ka ba sa akin?" Tumayo ang aking ina. Lumapit at niyakap ako. Galit lang ako sa aking sarili. Dahil hindi ko pinilit na obserbahan mo pa ang pamilyang iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak ako sa bahay ng aking biyenan, naramdaman ko na maaari akong maging ako. Nang gabing iyon, muling tumunog ang aking telepono. Hindi isang beses, kundi sunod-sunod. Tiningnan ko ito. Paulo, 23 na hindi nasagot na tawag. Aking biyenan, 41. Bea 17. At ang iba ay hindi kilalang numero. Bahagya akong tumawa. Ang bilis nila. Tiningnan ako ng aking ina. Para saan sila tumatawag? Inilagay ko ang telepono sa mesa. Sa tingin ko, para i-unblock ko ang card. Tiningnan niya ako ng may seryosong ekspresyon. "Ano ang gagawin mo?" Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. At pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, "Hindi ko i-unblock. Mabuti." Tumango ang aking ina. Ngunit hindi iyan sapat. Tiningnan ko siya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Umupo siya ng may mas malalim na boses. "Talaga bang iniisip mo na gusto lang nilang itago ang pera mo?" Umiling ako. "Hindi. Kung gayon, ano sa tingin mo ang gagawin nila ngayon?" Nag-isip ako.
Isang nakakapagpalamig na pag-iisip ang bumalot sa aking isip. Susubukan nilang kumuha ng pera sa ibang paraan. Tumango ang aking ina. Eksakto. At kung hindi ka maghahanda, mahuhuli ka ng hindi handa. Humigpit ang aking mga kamay. Ano ang dapat kong gawin? Tiningnan ako ng aking ina, nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan mong mauna ng isang hakbang. Nang gabing iyon, muling binuksan ko ang aking laptop. Sinuri ko ang lahat ng aking bank account. Pagkatapos ay inilipat ko ang isang bahagi ng pera sa isang fixed-term savings account na nakablock para sa maagang pag-withdraw. Ang natitira ay hinati ko sa ilang mas maliliit na account. Binago ko ang lahat ng password. Inactivate ko ang two-factor authentication at nag-subscribe ako sa mga notification ng paggalaw ng balanse kada minuto. Ginawa ko ang lahat ng maingat, meticulously, na para bang nagtatayo ako ng isang bagong kuta para sa aking sarili. Nang matapos ako, sumandal ako sa upuan na may napakalinaw na pakiramdam. Hindi na ako ang biktima. Bandang alas. Jess. Muling tumunog ang telepono. Si Paulo iyon. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at sinagot. Nasaan ka? Ang kanyang boses ay tunog apurado. Sa bahay ng nanay ko. Umuwi ka na ngayon din. Bahagya akong tumawa. Para saan? Para magpatuloy sa pag-uusap. Sinobrahan mo na ito. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay nagtanong. Para sa akin ka ba tumatawag? O para sa card? Sa kabilang linya ay may katahimikan. Kung para sa akin, tinanong mo na sana kung ayos lang ako. Kung para sa card, hindi mo na kailangang tumawag. Ang boses ni Paulo ay naging iritado. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang ayusin ito ng mapayapa. Oo. Gusto ko ring ayusin ito ng mapayapa. Huminto ako at pagkatapos ay dahan-dahang idinagdag. Ngunit ang mapayapa ay hindi nangangahulugan na kailangan kong ibigay ang lahat ng aking pera para pamahalaan ng iba. Kung gayon, ano ang gusto mo? Tiningnan ko ang bintana. Ang gabi ay tahimik. Ngunit ang aking mga pag-iisip ay napakalinaw. Gusto ko ng kasal na nakabatay sa respeto. At kung wala, bahagya akong ngumiti. Kung gayon, ako ang pipili kung paano ito tatapusin. Sa kabilang linya, ay may ganap na katahimutan. Ibinaba ko ang telepono, inilapag, at tiningnan ang madilim na screen. Sa unang pagkakataon na pagtanto ko na hindi na ako natatakot na mawala ang kasal na ito. Dahil ngayon, ako ang may hawak ng mga baraha. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil alam kong may mangyayari ngayon. Ang telepono sa mesa ay nanatiling tahimik. Nang walang paulit-ulit na tawag kahapon. Nang walang apurahang mensahe. Ang katahimikan na iyon mismo ang nag-ingat sa akin. Bumaba ako sa kusina. Naghanda na ang aking ina ng almusal. Ngunit tiningnan niya ako ng may pag-iisip na ekspresyon. Darating sila. Huminto ako. Akala mo ba? Hindi ko akala, sabi ng aking ina. Inilapag ang kanyang tasa ng kape sa mesa. Umupo ako at nagsimulang kumain ng tahimik ng aking tinapay. Kung gayon, tiningnan ako ng aking ina at bahagyang tumango. Tandaan ang isang bagay. Hindi mo kailangang magtaas ng boses. Ang taong nananatiling kalmado ang may kontrol. Ngumiti ako. Naiintindihan ko. Bandang alas 9, tumunog ang doorbell. Nang walang pagmamadali, nang walang pag-apura, ngunit nang may katatagan. Nagkatinginan kami ng aking ina ng isang segundo. At pagkatapos ay tumayo siya upang buksan. Pagkabukas ng pinto, ang tensyon sa labas ay tila sumalakay sa bahay. Naroon si Tita Loida. Ang aking biyenan, perpektong naka-makeup ngunit hindi maitago ang kanyang kaba. Sa tabi niya, si Paulo, na may malinis na kamiseta, ngunit may malinaw na pagkayamot sa kanyang tingin. Sa likod si Bea na nakayakap ang mga braso. Sinusuri ang lugar na para bang hinuhusgahan. Walang bumati. Walang ngumiti. Nanatiling tuwid ang aking ina. At may kalmadong boses, sinabi, "Tuloy po." Pumasok silang tatlo, at ang sala ay biglang tila lumiit.
Umupo kami sa harap ng isa't isa, nang may halatang tensyon sa hangin. Ako ang unang nagsalita. Dumating kayo. May nangyari ba? Direkta ang aking biyenan. Michelle. Dumating ako upang linawin ang mga bagay. Tumango ako. Gusto ko ring linawin. Tiningnan niya ako ng matigas. Ang pag-block sa card ay isang pagkakamali. Hindi ko akala. Kaagad kong sinagot. Ang iniisip mo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay pinahiya mo ang pamilya ng iyong asawa. Bahagya kong ikiniling ang aking ulo. Pinahiya dahil pinoprotektahan ko ang sarili kong pera. Sumingit si Paulo ng may pigil na boses. Michelle, huwag kang maging matigas ang ulo. Nagkaroon ng kapakumbabaan si mama na pumunta rito. Dapat ay magpakita ka ng kaunting paggalang. Tiningnan ko siya ng may yelo na kalmado. Ang kapakumbabaan ay ang pagpunta rito upang pilitin akong ibigay ang aking pera. Humigpit ang kanyang mga kamao. Huwag mong baluktutin ang mga bagay. Doon nagsalita ang aking ina. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit malinaw. Sa tingin ko, dapat nating pagtuunan ng pansin ang tunay na problema. Silang tatlo ay lumingon upang tingnan siya. Nagpatuloy ang aking ina. Ang pera sa card na iyon ay sa aking anak. Ang kumuha nito nang walang pahintulot niya ang unang nagkamali. Nagbago agad ang kapaligiran. Bumuga ng mapait na tawa ang aking biyenan. Ma'am, hindi iyan totoo. Si Michelle ay manugang na namin ngayon, at ang kanyang pera ay dapat para sa kapakinabangan ng pamilya. Hindi natinag ang aking ina. Ang kapakinabangan ay hindi nangangahulugan na sino man ay may karapatan sa kanyang pag-aari. Tumawa si Bea. Ang ganda naman pakinggan yan, ma'am. Ngunit sa hinaharap, si Michelle ay maninirahan kasama si Paulo. Hindi kasama mo. Lumingon ako kay Bea. Tama ka, ngunit ang manirahan kasama ang isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng karapatang maging sarili mo. Sasagot pa sana si Bea. Ngunit pinigilan siya ng aking biyenan ng isang kilos. Tinitigan niya ako. Michelle, tinatanong kita sa huling pagkakataon. I-unblock mo ba ang card? Nang walang pag-alinlangan, sumagot ako. Hindi. May isang segundong katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige. Ang kanyang boses ay naging mas malamig kaysa kailanman. Kung iyan ang iyong pinili. Kung gayon sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Tiningnan ko siya ng hindi kumukurap. Ang pamilyang ito ay hindi tatanggap ng isang manugang na makasarili. Bahagya akong ngumiti. Kung gayon, marahil ay hindi ako nabibilang sa pamilyang ito. Ang aking pangungusap, bagaman mahina, ay nagpalamig sa silid. Tumayo si Paulo. Ano ang sinasabi mo? Lumingon ako sa kanya. Sinasabi ko ang totoo. Gusto mo bang mag-divorce? Tiningnan ko siya sa pagkakataong ito nang hindi umiiwas. Kung ang kasal na ito ay nakabatay lamang sa pagbibigay ko ng aking pera, kung gayon sa tingin ko ay hindi ito karapat-dapat panatilihin. Hinampas ng aking biyenan ang mesa. Huwag mong isipin na kailangan ka ng pamilyang ito. Tumango ako. Hindi rin ako naniniwala na kailangan kong manatili sa isang lugar kung saan hindi ako nirerespeto. Wala nang nagsalita. Ang tensyon ay napakakapal na maririnig ang bawat paghinga. At pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Tumayo ang aking ina. Lumapit at inilagay ang isang folder sa harap ng aking biyenan. Dahil nag-uusap tayo tungkol sa paglinaw ng mga bagay, gagawin ko rin. Binuksan niya ang folder. Ito ang titulo ng isang apartment na nakapangalan sa aking anak. Ito ang kanyang kontrata sa pamumuhunan. At ito ang kanyang bank statement. Nagulat silang tatlo. Tiningnan sila ng aking ina, nang direkta ng may matatag na boses. Ang aking anak ay hindi kailangang umasa sa sinuman upang mabuhay. Siya ay nagpakasal upang magkaroon ng pamilya, hindi upang mawala ang kanyang pag-aari. Tiningnan ko ang aking ina, at ang aking puso ay napuno ng mainit na pasasalamat. Sa unang pagkakataon naintindihan ko na, hindi ako nag-iisa. Humigpit ang mga kamao ng aking biyenan. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na ito autoritatibo, kundi mapagkalkula.
Tiningnan niya ako at lumambot ang kanyang boses. Michelle, sumasama ka ba sa maling landas? Ngumiti ako. Maaaring. Huminto ako at idinagdag. Ngunit alam ko kung saan ako pupunta. Ang pagpupulong ay natapos ng walang malinaw na conclusion. Ngunit naintindihan naming lahat ang isang bagay. Pumasok ang laro sa isang bagong yugto. At sa pagkakataong ito, wala nang nakakita sa akin. Bilang isang madaling manipulahin na manugang. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, bumalik sa kakaibang katahimikan ang aking bahay. Wala nang paulit-ulit na tawag. Wala nang paninisi o banta. Ngunit ang katahimikan na iyon, mismo ang nagpapanatili sa akin na mas alerto kaysa kailanman. Alam kong hindi sila ang uri ng tao na madaling sumuko. 2 araw pagkatapos, habang nagtatrabaho ako mula sa bahay, nakatanggap ako ng mensahe. Mula kay Paulo iyon. Gusto kitang makita. Mag-usap tayo ng tahimik. Nang walang nanay ko. Tiningnan ko ang mensahe ng ilang segundo ng walang emosyon. Saan? Nang gabing iyon. Pumunta ako sa isang tahimik na coffee shop. Naroon na si Paulo. Nakaputing kamiseta siya. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Na may halatang eye bags. Ngunit sa kanyang tingin, ay mayroon pa ring bahid ng kalkulasyon. Umupo ako sa harap niya nang walang pagbati. Nang walang ngiti, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Bumuga ng hininga si Paulo. Ang kanyang boses ay malalim. Michelle, sa tingin ko sa mga nakaraang araw ay masyado tayong nabalisa. Hindi dapat umabot sa ganito. Uminom ako ng tubig. Hindi ito karapat-dapat. Para kanino? Para sa ating dalawa. Sa totoo lang, ang kasal na ito ay nagsimula sa pagkuha ng iyong pamilya ng aking card ng walang pahintulot. Sa tingin mo ba ay normal iyan? Nanatili si Paulo na tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi. Inamin ko na medyo impulsive ang aking ina. Ngunit gusto lang niya ang pinakamabuti. Bahagya akong tumawa. Ang pinakamabuti? Nang hindi nagtatanong ng aking opinyon, kumunot ang noo niya. Bakit kailangan mong maging ganoon katigas? Kung ibinigay mo sana ang card mula sa simula, wala sana sa mga ito ang nangyari. Tiningnan ko siya sa pagkakataong ito ng walang pagtataka. Kaya ako ang sinisisi mo. Hindi. Mabilis niyang sinabi. Ang ibig kong sabihin ay kung naging mas flexible ka sana, lahat ay magiging iba. Tumango ako. Oo, tama ka. Sumandal ako. At dahan-dahang sinabi, kung naging mas flexible ako, ngayon ay nasa kamay na ng iyong ina. Ang 10 milyon. Walang salita si Paulo. Lumamig ang kapaligiran. Makalipas ang isang sandali ay nagbago ang kanyang tono. Nagiging mas malambot. Mas mapagkasundo. Michelle, ayoko kang mawala. Tiningnan ko siya. Kung sinabi niya iyan 1 linggo bago, marahil ay natuwa ako. Ngunit ngayon, hindi mo ba ako gustong mawala? O hindi mo gustong mawala ang perang iyon? Hinampas niya ang mesa. Sumusobra ka na, hindi ako natinag. Nagtatanong lang ako nang hindi mo kayang sagutin. Nanatili si Paulo na tahimik. Pagkatapos ay sumandal siya sa upuan at bumuga ng hininga. Sige, maging tapat tayo. Tiningnan ko siya. Ang aking ina ay nahihirapan sa pinansyal. Heto na naman ang drama. Nahihirapan? Ang kumpanya ng aking ama ay nangangailangan ng kapital. May isang proyekto na natigil. At kung hindi tayo makakakuha ng pera, magkakaroon ng malubhang problema. Bahagya akong ngumiti. At kaya kayo nagdesisyon na kunin ang pera ng bagong kasal na manugang, hindi iyon pagkuha. Iyon ay pautang. Sabi niya nang may tense na boses. May pirmahan ba? May takdang panahon ng pagbabayad? May interes ba? Walang sagot si Paulo. Tumango ako. Kung gayon, hindi iyon pautang. Sumandal ako sa upuan. Iyon ay isang pag-angkin. Humigpit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng lumalaking iritasyon. Kailangan mo bang laging maging ganoon kakalkulasyon? Ngumiti ako. Hindi, malinaw lang ako.
Huminto ako. At hindi ko pinapayagan na may sinumangmang abuso sa akin. Ang tensyon sa pagitan namin ay maximum. Makalipas ang isang sandali. Dahan-dahang sinabi ni Paulo, kung ipinapangako ko sa iyo na ibabalik namin ang pera, iisipin mo ba? Tiningnan ko siya ng matagal at pagkatapos ay nagtanong, sa anong garantiya? Sa aking salita. Umiling ako. Hindi ako nagtitiwala. Biglang yumuko si Paulo. Ang kanyang boses ay naging malalim. Michelle, nang walang perang iyon, maghihirap ang aking pamilya. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon. Hindi siya mukhang ganoon kasigurado sa sarili. Ngunit sa halip na lumambot, mas naging malinaw lang ang mga bagay para sa akin. Tama siya. Tumayo ako. Tumango si Paulo. Saan ka pupunta? Kinuha ko ang aking pitaka. Ang aking boses ay kalmado. Hindi mo pa ako sinasagot. Nasagot na kita. Sa sandaling na-block ko ang card. Tumalikod ako upang umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, ay huminto ako. Nang hindi lumingon ay sinabi ko, Paulo, kung talagang gusto mong iligtas ang iyong pamilya, gawin mo para sa iyong sarili. Huwag mong gamitin ang pamilya bilang dahilan upang humingi ng sakripisyo mula sa iba. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang hindi lumingon. Nang gabing iyon, nang dumating ako sa bahay, tiningnan ako ng aking ina at nagtanong lang, kumusta? Inilapag ko ang pitaka at bahagyang ngumiti. Nagsimula na silang magsabi ng totoo. At ikaw, umupo ako. Ang aking tingin ay kalmado. Ako rin. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop. Nagsulat ng isang email at ipinadala sa bangko at sa isang law firm. Nang pindutin ko ang send, ngumiti ako. Akala nila ay alam ko lang ang magtanggol sa sarili. Hindi nila alam na ginawa ko lang ang aking susunod na hakbang. Kinabukasan, nagising ako na may ibang pakiramdam. Hindi na ako defensive o nakakulong, kundi proaktibo. Naghanda ako ng kape. Binuksan ang laptop. May mga sagot na ako mula sa bangko at sa law firm. Binasa ko ang bawat linya. Ang aking tingin ay naging malamig at matalas. Ang lahat ay malinaw. Kung kinakailangan, maaari kong dalhin ito ng mas malayo kaysa sa kanilang inakala. Bandang alas 9. Tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, hello, oo, ako ito. Tumatawag ako mula sa bangko upang kumpirmahin ang isang nabigong transaksyon sa iyong account 2 araw na ang nakalipas. Bahagya akong ngumiti. Oo, sabihin ninyo. May ilang pagtatangka na mag-access na may maling password mula sa isang hindi kinikilalang device. Pansamantala naming na-block ang online access. Kailangan mo ba ng karagdagang tulong? Dahan-dahang akong sumagot. Hindi. Salamat, ngunit pahahalagahan ko kung itatala ninyo na ito ay isang hindi autorisadong pag-access. May bahagyang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Siyempre, senyora. Itatala namin ang impormasyon. Salamat. Ibinaba ko ang telepono. Isang piraso pa ng puzzle ang nagkabit. Nang tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isa pang hindi kilalang numero. Kung hindi mo i-unblock ang card, huwag kang magreklamo. Kung ang pamilyang ito ay gumawa ng matinding hakbang. Binasa ko ito, hindi sumagot. Nag-screenshot lang ako at inilagay. Nang gabing iyon, pumasok ang aking ina sa aking silid na may seryosong tingin. Michelle, sabihin mo, Mama, ang iyong biyanan ay nakikipag-usap sa mga kamag-anak. Tumingala ako. Ang ibig mong sabihin ay sinasabi nila na ako ay makasarili. Walang konsiderasyon at isang masamang manugang. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. At pagkatapos ay tumawa, isang mahinang tawa. Ngunit puno ng sarkasmo. Tiningnan ako ng aking ina. Ano ang gagawin mo? Isinara ko ang laptop. Tuturuan ko sila kung ano ang ibig sabihin ng paggawa ng matinding hakbang. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Paulo. Sinagot niya kaagad.
Michelle, bukas ng 10:00 ng umaga ay pupunta ako sa bahay mo. May katahimikan sa kabilang linya. Gusto kong linawin ang mga bagay ng minsan at para sa lahat. Sige, mabilis na sabi ni Paulo. Hinihintay kita. Ibinaba ko ang telepono. Kinabukasan, nagsuot ako ng simple ngunit eleganteng damit, bahagyang make-up, at nakapusod ang buhok. Hindi para maging maganda, kundi para walang sino man ang makabababa sa akin. Pumasok ako sa bahay ng aking biyenan. Bumukas ang pinto, at ang kapaligiran ay pareho. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi na ako ang biktima. Sa sala ay naroon ang aking biyenan, si Paulo, Bea, at ilang iba pang kamag-anak. Tiningnan nila ako ng may pagkapuot, ngunit wala akong pakialam. Direkta akong pumasok at umupo. Dumating ako upang magsalita. Malamig na ngumiti ang aking biyenan. Sa wakas ay nagdesisyon ka na bumalik. Tiningnan ko siya. Hindi ako bumalik upang humingi ng tawad. Nagbago agad ang kapaligiran. Kung gayon? Bakit ka dumating? Bumulong. Inilagay ko ang aking pitaka sa mesa. Binuksan at kinuha ang isang folder na inilagay ko sa harap nila. Ito ang ulat ng bangko tungkol sa hindi autorisadong pag-access sa aking account. Nagpatuloy ako. Binibigkas ang bawat salita ng malinaw. Ito ang mga mensahe na may banta na natanggap ko. At ito ang ulat ng aking legal na konsultasyon. Tumayo ang aking biyenan. Ano ang ginagawa mo? Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay yelo. Pinoprotektahan ako. Lumapit si Paulo nang may alarma sa boses. Michelle, sumusobra na ito. Lumingon ako sa kanya. Mula kailan sumobra? Idedemanda mo ba ang sarili mong pamilya? Ngumiti ako. Kung kinakailangan, natahimik ang silid. Walang umaasa na aabot ako sa ganoon. Tumayo ako at tiningnan sila isa-isa. Sasabihin ko ito ng isang beses pa. Ang pera ay akin. Walang sino man ang may karapatang kumuha nito, at walang sino man ang may karapatang pilitin ako. Huminto ako at tiningnan ng direkta ang aking biyenan. Kung magpapatuloy ito, hindi na tayo mag-uusap sa bahay na ito. Mag-uusap tayo sa harap ng batas. Namutla ang mukha ni Tita Loida. Napatahimik si Bea. Nanatili si Paulo na nakatayo nang walang masabi. Kinuha ko ang aking pitaka at tumalikod. Ngunit bago ako lumabas, ay huminto ako. Nang hindi lumingon, ay sinabi ko ang huling pangungusap. Mula ngayon, hindi ako ang natatakot na mawala ang pamilyang ito. Nagpatuloy ako sa paglalakad, nang may bahagyang ngiti sa aking mga labi. Ang pamilyang ito, ang dapat matakot na mawala ako. Isinara ang pinto sa aking likuran. Sa labas, matindi ang sikat ng araw. Ngunit wala na akong naramdamang bigat dahil alam kong sa larong ito ay naibaling ko na ang lamesa. Pagkatapos ng araw na iyon, lahat ay nagbago ng mas mabilis kaysa sa aking inakala. Wala nang direktang banta. Wala nang paulit-ulit na tawag. Ngunit may bagong lumitaw. Ang mga tsismis. 2 araw lang pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang dating kakilala. Michelle, ayos ka ba? Oo. Ayos lang ako. Bakit? Sa kabilang linya, nag-alinlangan siya. Narinig ko na ikaw ay nagpakasal. At napakakuripot mo. Na ayaw mong tulungan ang pamilya ng iyong asawa. Sa isang mahirap na panahon, nanatili akong tahimik. Sinasabi rin nila na dahil may pera ka, minamaliit mo sila. Bahagya akong ngumiti. Sino ang nagsasabi? Mga tao. Mga kakilala ng pamilya ng iyong asawa. Sinasabi nila sa lahat ng dako. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako nagulat. Kinumpirma lang nito ang aking hinala. Sinimulan na nilang atakihin ang aking reputasyon. Nang gabing iyon, nakaupo sa aking silid, binuksan ko ang aking telepono. Facebook, WhatsApp, mga grupo ng kakilala. Hindi ko na kailangang maghanap pa upang makahanap ng mga indirect status. Ang mga manugang ngayon, may pera ngunit walang asal. Pagkatapos nilang magpakasal, ipinapakita nila ang kanilang tunay na mukha. Walang binanggit ng aking pangalan, ngunit alam ng lahat na ako ang tinutukoy nila.
Inilapag ko ang telepono ng walang galit, ng walang kalungkutan, kundi may malamig na determinasyon. Pumasok ang aking ina. Nakita mo ba? Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko. Ano ang gagawin mo? Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. At pagkatapos ay nagtanong ako, Mama, kung mananahimik ako, titigil sila? Tiningnan ako ng aking ina. Hindi. At kung susubukan kong magpaliwanag, babaluktutin nila. Tumango ako. Kung gayon, isa lang ang opsyon. Kinabukasan, nagpost ako ng isang text ng walang drama, ng walang emosyon. Ang totoo lang, wala akong intensyon na magsalita, ngunit kapag nababaluktot ang mga bagay, sa tingin ko ay kailangan itong linawin. Ang pera sa aking account ay personal na regalo mula sa aking mga magulang. Hindi ko tinatanggihan na tulungan ang pamilya ng aking asawa, ngunit tinatanggihan ko na angkinin ang aking mga pag-aari nang walang pahintulot ko. Sino ang tama at sino ang mali? Nagtitiwala ako na ang mga tao ay sapat na matalino upang husgahan ito. Hindi ako nagtag ng sinuman. Hindi ako umatake. Ito ay isang pahayag lang. Sa wala pang isang oras, ang post ay may daan-daang interaksyon. Nagsimulang lumabas ang mga komento. Totally agree. Pera mo iyan. Hindi tama ang ginagawa ng biyenan na iyan. Ang ilan ay ipinagtanggol ako. Ang ilan ay naging curious. Ngunit ang pinakamahalaga ay wala nang isang bersyon lang ang kwento. Nang gabing iyon, tumunog ang aking telepono. Si Bea iyon. Sinagot ko. Ano ang ginagawa mo? Ang kanyang boses ay isang sigaw. Sinasabi ko ang totoo. Kalmado kong sinabi. Sinisiraan mo ang pangalan ng aking pamilya. Bahagya akong ngumiti. O kaya, ang totoo ang nagpapahiya sa inyo? Ikaw. Ikaw. Kung ayaw ninyong malaman ng mga tao, hindi ninyo sana ginawa sa simula pa lang. May katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Wala pang 10 minuto pagkatapos. Tumawag si Paulo. Tiningnan ko ang screen at sinagot, burahin mo ang post na iyan. Ang kanyang boses ay malamig. Bakit mo pa pinapalala ang mga bagay? Pinapalala para kanino? Para sa iyong pamilya. Bumuga ako. Nang nagsasalita sila ng masama tungkol sa akin. Sa tingin mo ba ay lumalala ang mga bagay? Katahimikan. O sa sandaling iyon ay normal lang sa iyo? Tulad ng dati. Walang sagot. Nagpatuloy ako. Hindi ako umaatake. Ipinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Ngunit pinapahiya mo ang aking pamilya. Bahagya akong ngumiti. Hindi sila napahiya dahil sa sinabi ko, kundi dahil sa kanilang ginawa. Michelle, sumusobra ka na. Bumulong si Paulo. Nanatili akong tahimik ng isang segundo at pagkatapos ay sinabi, huminto ako. Nagsisimula pa lang ako. Ibinaba ko ang telepono. Nang gabing iyon, tiningnan ako ng aking ina na may mas seryosong ekspresyon. Hindi ka ba natatakot? Sumandal ako sa upuan. Takot sa ano? Na mawala ang kasal na ito. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumiti. Kung ang isang kasal ay kailangan mong panatilihin sa pamamagitan ng pananahimik at pagtitiis ng kawalan ng katarungan, kung gayon hindi ito karapat-dapat matakot na mawala. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ay bumabagsak nang may ritmo sa bubong, malamig at tuloy-tuloy. Tiningnan ko ang bintana. Sa aking isip ay wala ng pagkalito, kundi ganap na kalinawan. Ang katotohanan ay laging may presyo. Nang tanghali na nakilala ko ang aking biyenan, si Tito Albert, ang langit sa Manila ay kulay abo, na may mabababang ulap na nagbabadya ng bagyo. Ang tunog ng aming pag-uusap ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking ulo. Sa unang pagkakataon, walang sino man mula sa pamilyang iyon ang nagtangkang kontrolin o pilitin ako, kundi talagang gusto nilang lutasin ang problema. Ngunit sa sandaling iyon, mas naintindihan ko ang isang bagay. Hindi lahat ay masamang tao. Ngunit sapat na ang may kapangyarihan ay magkamali upang masira ang lahat. Nang lumabas,
Malakas ang hangin. Nagpatuloy ang abalang ritmo ng lungsod, ngunit sa loob ko ay may ibang katahimikan. Hindi ito pagod, kundi kalinawan. Alam kong ang laban na ito ay umabot na sa kanyang kritikal na punto. Nang gabing iyon, pagdating ko sa bahay, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sa tingin mo ba ay nanalo ka? Tiningnan ko ang text ng ilang segundo. Hindi ko na kailangang magtanong upang malaman kung sino ito. Hindi ako sumagot. Inilagay ko lang ang mensahe. Wala pang 5 minuto, pagkatapos ay may dumating pang isa. Kung magpapatuloy ka sa iskandalong ito, huwag kang umasa na magkakaroon pa ng konsiderasyon sa iyo ang pamilyang ito. Ngumiti ako ng may pagkapuot, banta. Sa wakas ay ipinapakita nila ang kanilang tunay na kulay. Kinuha ko ang telepono at nagsulat ng isang maikling sagot. Hindi ko kailanman kinailangan ang konsiderasyon ng sinuman. Send. Pagkalipas ng ilang segundo, tumunog ang telepono. Sa screen biyayenan. Sinagot ko. Michelle. Ang kanyang boses ay wala ng pagiging kalmado tulad ng dati. Ano ang layunin mo? Sumandal ako sa upuan. Ang aking boses ay kalmado. Ang layunin ko ay mabuhay ang aking buhay. Hindi mo ako kausapin ng ganoong tono. Sinisiraan mo ang pamilyang ito. Bahagya akong ngumiti. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang iyong totoo ay nagkakamali ang mga tao. O kaya, hanggang ngayon ay gusto lang ninyong maintindihan ng mga tao ang isang bersyon lang? May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay naging mas malamig ang kanyang boses. Sa tingin mo ba ay nanalo ka dahil sa pagpapanatili ng iyong pera? Tiningnan ko ang bintana. Nagsisimulang umulan. Hindi ako naglalaro para manalo. Huminto ako. Hindi ko lang tinatanggap na matalo sa isang hindi makatarungang paraan. Huminga siya ng may pagkapuot. Bata ka pa. Hindi mo naintindihan. Ang pamilya ay hindi isang lugar para makipagkumpetensya. Tama ka. Ang pamilya ay hindi para makipagkumpetensya. Ikiniling ko ang aking ulo. Ang aking boses ay bumagal. Ngunit hindi rin ito isang lugar kung saan ang isang tao ay laging kailangang sumuko. Ang kapaligiran sa kabilang linya ay naging mabigat. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Kung gayon, ano ang gusto mo? Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Mas malakas ang ulan. Gusto ko na matapos na ang lahat ng ito. Dahan-dahan kong sinabi, matapos ang ano. Natigilan na ang pagtatangka na agawin ang aking pera nang walang pahintulot ko. Natigilan na ang pagsasalita ng masama tungkol sa akin sa aking likuran. At natigilan na ang pagtrato sa akin na para bang may obligasyon akong sumunod sa kanilang mga patakaran. Katahimikan sa kabilang linya. Sa pagkakataong ito ay mas matagal. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses. Kung humingi ako ng tawad. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang segundo. Ito ang parehong tanong na tinanong sa akin ng kanyang asawa. Ngunit ang pakiramdam ay ganap na naiiba. Binuksan ko ang mga ito at tiningnan ang kurtina ng ulan. Ang paghingi ng tawad ay hindi iniaalok upang bilhin ang aking katahimikan. Huminto ako. Dapat itong ihandog dahil talagang nararamdaman niya na nagkamali siya. Walang sagot. Alam kong sa unang pagkakataon ay naubusan siya ng argumento. Nagdagdag ako ng huling pangungusap. At dapat niyang maintindihan ang isang bagay. Hindi ako natatakot na mawala ang pamilyang ito. Bahagya akong ngumiti. Ngunit ang pamilyang ito, ang dapat matakot na mawala ako. Ibinaba ko ang telepono. Lumakas ang ulan. Nanatili ako roon, nakatingin sa labas, nang may kakaibang katahimikan, nang walang galit, nang walang sakit, kundi kalinawan lang. Sa kabilang bahagi ng lungsod, marahil ay nagpupulong sila. Nagkakalkula, naghahanap ng paraan upang ibalik ang laro, ngunit alam kong sa pagkakataong ito ay hindi na ako isang piraso sa kanilang chessboard. Pumasok ako, isinara ang pinto ng balkonahe, at inilagay ang telepono sa mesa. May lumabas na bagong notification. Isang email mula sa abogado. Paksa.
Susunod na mga hakbang at panukala para sa legal na aksyon. Tiningnan ko ang titulo at ngumiti. Oras na upang tapusin ang laban na ito. At sa pagkakataong ito, ako ang pipili kung paano ibababa ang kurtina. Kinabukasan, napakaliwanag ng langit. Nilinis ng ulan kagabi ang hangin, at ang araw ay sumisilip sa bintana, na lumilikha ng mainit na sinag ng liwanag sa sahig. Umupo ako sa harap ng laptop, kung saan bukas pa rin ang email ng abogado. Binasa ko muli ito. Bawat linya ay malinaw at mapagpasyahan. Sa kaso na ipagpatuloy ng biyenan ang panggigipit, maaaring magpatuloy na magpadala ng formal na legal na babala, panatilihin ang mga ebidensya ng hindi autorisadong pag-access, at maaaring simulan ang proseso ng diborsyo sa pamamagitan man ng mutual agreement o contested, na pinoprotektahan ang kabuuan ng kanyang personal na ari-arian, alinsunod sa batas. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Sa loob ng ilang araw, ang isang kasal na tila nagsimula ng may kaligayahan ay umabot sa punto ng pangangailangan ng mga abogado. Ngunit wala na akong naramdamang sakit, kundi ganap na kalinawan. Isinara ko ang laptop at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay hindi na ang mukha ng nobya. Ilang araw na ang nakalipas. Ito ay mukha ng isang babae na nakalampas sa isang sapat na malaking shock upang magising. Bandang alas 9 tumunog ang telepono. Si Paulo iyon. Sinagot ko ng walang pag-aalinlangan, Michelle. Ang kanyang boses ay malalim, nang walang bakas ng pagiging agresibo o pagmamataas ng dati. Para saan? Para tapusin ito. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Saan? Isang oras pagkatapos ay nakaupo kami sa harap ng isa't isa sa isang maliit na opisina. Hindi isang coffee shop, hindi isang bahay. Ang opisina ng abogado. Nauna nang dumating si Paulo. Nakaupo siya na magkadikit ang mga kamay. Ang tingin ay malayo. Sa ibabaw ng mesa ay isang folder. Pumasok ako at umupo ng walang pagbati. Nang walang tanong. Tiningnan kami ng abogado. Nakakauwi na ba kayo sa isang kasunduan? Walang sumagot kaagad. Si Paulo ang bumali sa katahimikan. Sumasang-ayon ako sa diborsyo. Ang pangungusap ay mahina, ngunit matatag. Tiningnan ko siya ng walang pagtataka. Lumingon ang abogado sa akin. At ikaw, ma'am? Tumango ako. Ako rin. Walang pagtatalo o pagtawad. Binuksan ng abogado ang folder. Dahil wala kayong anak, at ang mga pribadong ari-arian, ay malinaw na nakahiwalay. Ang proseso ay magiging mabilis. Kailangan lang ninyong pumirma rito. Kinuha ko ang ballpen, at tiningnan ang mga salita. Petisyon para sa diborsyo, sa pamamagitan ng mutual agreement. Sa isang iglap naaalala ko ang araw ng kasal. Ang puting damit. Ang ngiti ng aking ina. Ang mga pangako ni Paulo. At pagkatapos ay pinirmahan ko, isang matatag na guhit. Nang walang panginginig. Pumirma si Paulo pagkatapos ko. Mas mabagal, ngunit hindi huminto. Isinara ang folder. Tumango ang abogado. Tapos na. Tapos na. Isang simpleng salita upang tapusin ang isang kasal. Tumayo kami at lumabas. Walang huminto sa sinuman. Walang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kundi katahimikan lang. Bago ako umalis, tinawag ako ni Paulo. Michelle. Huminto ako, nang hindi lumingon. Paumanhin, nanatili akong tahimik na nakikinig. Akala ko lahat ay tungkol sa pera. Ngunit ngayon naintindihan ko na nagkamali ako sa simula pa lang. Lumingon ako at tiningnan siya. Hindi ka nagkamali dahil sa pera. Dahan-dahang kong sinabi. Nagkamali ka nang manahimik ka sa oras na mas kailangan kita. Yumuko si Paulo nang walang sinabi. Wala na akong naramdamang galit o lungkot. Sinabi ko lang ang huling pangungusap. Tama ang ginawa natin na huminto rito. Tumalikod ako. Bumukas ang pinto at pumasok ang maliwanag na sikat ng araw. Lumabas ako at huminga ng malalim. Hindi na ako isang nobya o isang manugang. Ako lang. Sa aking likuran, natapos ang isang kasal,
Ngunit sa harap ko ay nagsimula ang isang bagong buhay. Isinara ang pinto ng law office sa aking likuran, nang may bahagyang click na umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang isang punto. Nanatili akong walang galaw ng ilang segundo sa pasilyo, nang walang pagmamadali na umalis. Nang walang paglingon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang lahat ay tahimik, wala nang pagtatalo, wala nang mapilit na tingin, wala nang pakiramdam na nakakulong. Lumabas ako sa kalye. Ang liwanag ng tanghali ay nakasisilaw. Nagpapatuloy ang buhay, walang kamalayan, na isang kasal ang katatapos lang at walang pakialam ang sinuman. Naglakad ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nakaraan. Nag-vibrate ang telepono. Ang aking ina iyon. Tapos na. Anak, ang kanyang boses ay mahina, ngunit napansin ko ang kanyang pag-aalala. Ngumiti ako, bagaman hindi niya ako makita. Oo mama. Tapos na. May maikling paghinto. Ayos ka ba? Huminto ako sa gitna ng bangketa. Pinagmamasdan ng mga taong dumadaan. Akala ko ay hindi ko masagot ang tanong na iyon. Ngunit ngayon ay sinagot ko ng may kumpiyansa. Ayos lang ako. Sa kabilang linya, ay narinig lang ang mahinang pagbuntong hininga. Umuwi ka na. Nagluto ako. Sige. Ibinaba ko ang telepono. Umuwi ka na. Dalawang simpleng salita na nagpuno sa akin ng init. Nang gabing iyon, dumating ako at ang amoy ng pagkain ay lumulutang sa hangin. Ang aking ina ay nakatalikod sa kusina. Bumalik ka na ba? Oo. Maghugas ka ng kamay at kumain. Nanatili akong walang galaw ng isang segundo, at pagkatapos ay lumapit ako at niyakap siya mula sa likuran. Huminto ang aking ina. Ayos lang ako mama. Bulong ko. Wala siyang sinabi. Inilagay lang ang kanyang kamay sa aking kamay. Sapat na iyon. Ang pagkain ang pinakamasarap na natikman ko sa matagal na panahon. Hindi dahil sa mga pagkain, kundi dahil wala nang panggigipit, wala nang pagpapanggap, wala nang obligasyon na magpakabait. Nang gabing iyon, sa aking silid sinuri ko ang mga lumang mensahe, ang mga larawan ng kasal, ang mga pangako. Tiningnan ko ang lahat ng walang binubura. Pinatay ko ang screen. Wala na silang halaga. Lumiwanag ang telepono na may bagong mensahe. Mula kay Paulo. Alam kong huli na. Ngunit gusto kong sabihin sa'yo na nagkamali ako. Binasa ko ito ng walang emosyon. Hindi ako sumagot. Sumilip ako sa balkonahe. Ang langit ay maliwanag. Isang pakiramdam ng kalinawan ang bumalot sa akin. Tapos na ang lahat. Ngunit hindi ko naramdaman na may nawala ako. Sa kabaliktaran, naramdaman ko na may ibinalik sa akin. Ang aking kalayaan, ang aking kapayapaan, at ang aking sarili. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon. Isang linggo pagkatapos ng diborsyo, bumalik sa normal ang aking buhay. Nagising ako ng alas. Ice dahil gusto ko. Naghanda ng kape. At nasiyahan sa katahimikan. Sa trabaho. Ipinahayag ko ang aking mga opinyon nang walang pag-aalinlangan. Sinabi sa akin ng isang kasamahan isang araw. Ngayon, mukha kang malaya. Tama siya. Isang gabi sa supermarket kasama ang aking ina. Tinanong niya ako. Nagsisisi ka ba? Sa ano? Sa kasal na iyon? Pinag-isipan ko ng isang segundo at umiling. Hindi, nagsisisi lang ako. Na nagtiwala ako ng masyadong matagal. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang tao. Malapit na akong ikasal at natatakot ako na mangyari sa akin ang nangyari sa iyo. Dahan-dahan kong sinagot. Huwag kang matakot na galitin ng iba. Matakot kang mawala ang iyong sarili. Nagpatuloy ang buhay. Isang buwan pagkatapos, hiniling ni Paulo na magkita kami. Umupo kami sa isang coffee shop na parang dalawang estranghero. Nagbago na ako, sabi niya. Naintindihan ko na hindi ito tungkol sa pera, kundi sa respeto. Kung sinuportahan sana kita noong araw na iyon, iba sana ang mga bagay. Oo. Sumagot ako. Hindi ako aalis. Alam ko. Sabi niya.
At nakita ko sa kanyang mga mata ang isang taos-pusong pagsisisi. Hindi ako pumunta upang hilingin na bumalik ka. Alam kong wala akong karapatan na iyon. Gusto ko lang na malaman mo na natuto ako ng aral. Huwag mong hayaang ang taong mahal mo ay kailanganing ipagtanggol ang sarili. Nagpasalamat ako sa kanya sa wakas, sa pagkaunawa at umalis siya. Ilang araw pagkatapos ay nalaman ko na ang kumpanya ng kanyang ama. Ang kastilyo ng Baraha ay gumuho. Ang presyo ng kanilang mga aksyon ay sa wakas dumating. Isang hapon, isang batang babae ang sumulat sa akin. Nasa sitwasyon ako na tulad sa iyo. Dapat ba akong manatili o umalis? Sumagot ako. Kung kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung dapat kang manatili. Ang sagot ay hindi. Ngayon, paggising ko, tinitingnan ko ang lungsod mula sa aking balkonahe. Ang lahat ay nananatiling pareho, ngunit ako ay nagbago. Natutunan ko na ang pag-ibig ng walang respeto ay hindi sapat. Na ang katahimikan sa harap ng kawalan ng katarungan ay nagpapaliit lang sa iyo. Na maari mong mahalin ng buong puso, ngunit hindi kailanman sa kapinsalaan ng iyong sarili. Lumiwanag ang aking telepono. Isang mensahe pa mula sa isang hindi kilalang tao. Malapit na akong ikasal. Natatakot ako. Ngumiti ako at nagsulat. Huwag kang matakot sa kasal. Siguraduhin lang na hindi ka mawala sa loob nito. Ang tamang tao ay rerespetuhin ka mula sa simula. Ang maling tao ay hihilingin sa iyo na magbago upang umangkop sa kanyang mundo. Ipinadala ko ang mensahe at huminga ng malalim. Sumisikat ang araw, mahina ang hangin. Nagsisimula ang isang bagong araw, nang walang mga papel na gaganapan, nang walang panggigipit. Ako lang. Isang babae na natumba, na nakaramdam ng sakit, ngunit tumayo sa tamang oras. At alam kong mula ngayon, ay hindi ko na kailanman malilimutan ang pinakamahalagang aral. Maari akong magmahal, nang walang limitasyon, ngunit hindi na ako kailanman mawawala sa aking sarili.